Dayuhan. Sa pagkakataong ito, ibabahagi ko gamit ang pamagat na kasaysayan ng mga hari ng Juda. Ang sipi gikan sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 12 hangtod 16. Basahon nako kini. Inigkahuman sa imong mga adlaw ug nutulog ka uban sa imong mga ginikanan, patindugon ako ang imong kaliwat humanimo nga magikan kanimo at itatatag ko ang kaniyang kaharian. Siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. Kapag siya'y nagkasala, aking sasawain siya ng pamalo ng mga tao at ng mga hampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa kanya, gaya ng pag-alis ko nito kay Saul na aking inalis sa harap mo. Ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay mananatili sa harap ko magpakailanman. Ang iyong trono ay matatag magpakailanman. Ito ang salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ating pag-iisipan ang kasaysayan ng mga hari ng Juda at kung paano naipasa ang salita ng Diyos. Gaya ni ipinangako niya kay Haring David sa sipi ngayon. May tatlong layunin na ating isasaalang-alang sa buong pag-aral ni ito. Una, pag-iisipan natin ang papel ng mga hari. Nang likain ang Diyos ang sangkatauhan sa Hardin ng Eden, inilagay ng Diyos si Adan upang mamahala sa lahat ng nilikha. At si Adan ay parang haring regent na binigyan ng otoridad, ng posisyon upang mamuno kapalit ng Diyos. Gayunpaman, ang presensya ng Diyos ay hindi inaalis. Ang Diyos ang hari ng lahat ng mga hari. At kalaunan, sa kasaysayan ng Israel, ibinabalik ng Diyos ang soberanya ng Diyos sa piling ng kaniyang mga tao at matapos ibigay sa kanila ang batas na siyang soberanong salita ng Diyos, ibinigay sa kanila ng Diyos ang soberanya sa pamamagitan ng kahariang ito. At habang ang ibang mga bansa ay may mga hari, mga haring tao, ang Israel ay walang haring tao. At kaya hiniling nila sa Diyos ng mga haring tao. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan sa bayan ng Diyos ng bayan ng Israel ay iyon. Ang mga haring tao, tulad ng ipinakita sa atin ni David, ay dapat na kumakatawan sa tunay na hari ng langit at isang walang hanggang hari, ang Diyos. Gayunpaman, sa kasaysayang ito ng mga hari, makikita natin na nawala na sa kanila ang tungkuling iyon at nakalimutan na nila at hindi ginampanan ang tungkuling iyon. Pangalawa, iisipin natin ang pagpapatuloy ng tipan ng Diyos, ang pananampalatayang naipapasa. Sa seryeng Kasaysayan ng Pagtubos, patuloy na binibigyang diin at inilalahad ni Reverend Abraham Park ang may akda, ang kahalagahan mula sa Biblia, ang kahalagahan ng pagpapasa ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. At sa pamamagitan ng talaangkanang ito ng mga hari, makikita natin kung paano na ipapasa ang pananampalatayang iyon nga tipan. At pagkatapos, bilang panghuli, pag-iisipan natin ang Mesiyas, ang haring walang hanggan, na darating tulad ng nabasa natin sa ikalawang Samuel, Kabanata 7. Siya ay darating bilang inapo ni David, bilang ang walang hanggang hari. Kaya paano siya nakapasok sa talang-angan ito, sa lahing ito ni na Juda at David bilang ang walang hanggang hari? Kaya isipin natin ang 20 hari sa katimugang kaharian ng Juda. At ito ay magiging 20 hari, kaya hindi ito maikli, pero tatalakayin ko sila ng maikli. Pag-uusapan ko ang mga pangunahing punto ng kanilang mga gawa, ang kanilang mga tagumpay. At pagkatapos ay ang pagsusuri ng Diyos kung sila ay mabubuti, masasama o labis na masama. Kaya, ang unang hari pagkatapos ni Solomon ay si Roboam sa katimugang kaharian ng Juda. At hindi ko babanggitin sa lahat ng pagkakataon maliban sa sipi sa Biblia na tumatalakay sa karakter na ito sa loob ng panaklong 2 Kronika, Kabanata 10 hanggang 12 at pagkatapos ay ang kanilang mga tao ng paghahari. 930 hanggang 913. Sa 2 Kronika 11 talata 17, sinasabi nito sa atin na si Rehoboam ay malakas at naging matagumpay sa unang 3 taon. Gayunpaman, nagpapatuloy ito sa Kabanata 12 at talata 1, sinasabi nito,
tinalikuran niya ang salita ng Diyos nang siya ay maging makapangyarihan. At makikita mo na ito ang huwaran. Ito ang kahinaan ng sangkatauhan. Kapag sila ay nangangailangan, kapag wala silang sapat na kapangyarihan, hinahanap nila ang Diyos at kumakapit sila sa Diyos, umaasa sa Diyos. Ngunit kapag sila ay naging makapangyarihan, nakakalimutan nila ang Diyos, tinatalikuran nila ang Diyos. Kaya tinalikuran niya ang salita ng Diyos nang siya'y maging makapangyarihan. Sinasabi sa atin ng 1 Hari 14, mga talata 22 to 28, siya ay nagtayo ng matataas na dako, mga sagradong haligi, isang ashram sa bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat luho at punong kahoy. Hindi lamang niya nakalimutan at tinalikuran ang salita ng Diyos, kundi nagsimula pa siyang sumunod sa ibang mga paniniwala. At alam natin yan, dahil nag-asawa si Solomon ng maraming asawa at mga babae mula sa iba't ibang bansa o iba't ibang kultura o relihiyon at pinayagan niya silang dalhin ang kanilang mga Diyos o idulo. Ang mga Diyos na hentil na iyon ay naging laganap sa buong lupain ng Diyos, ang lupain ng Israel at Juda. Mayroon ding mga lalating patutot sa lupain at sila'y gumawa ng ayon sa lahat ng karumaldumal ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Kaya naman, isinugo ng Diyos si Sisak, ang hari ng Ehipto, upang kunin ang mga kayamanan mula sa templo at palasyo. At ito ay isa pang padron, isa pang bahagi ng padron. Sila ay nagiging makapangyarihan, tinatalikuran nila ang Diyos at nagdadala sila ng ibang mga Diyos-Diyosan, sumasamba sila at nagtatayo ng mga dambana. At pagkatapos ay ginamit ng Diyos ang mga dayuhang bansa at mga dayuhang kapangyarihan upang parusahan sila. At pagkatapos ay bumabalik sila at kung minsan ay hindi. Ngunit sinasabi sa atin ng 2 Kronika 11, 21 at Kabanata 12 na si Rehoboam ay may 78 asawa at mga babae at ang kanyang ina ay isang Amonita. Naimpluwensyahan siya ng mga ito sa pagsamba sa idolatriya. Kaya ayon sa pagsusuri ng Diyos, isa siyang masamang hari. Ang pangalawang hari pagkatapos ni Rehoboam ay si Abias na kilala rin bilang Abiyam. 2 Kronika 13, 1 hanggang 15, namahala siya mula 913 BC hanggang 910. Ang tipan ng asin ay nagpahintulot sa kanya na lipulin ang 800,000 sundalo ng Hilaga na may 400,000 lamang mula sa timog mula sa kanyang kaharian. At sa gayon, ay nakamit niya ang malaking tagumpay. Sinasabi sa atin ng 2 Kronika 13:21 na siya ay naging mas makapangyarihan, ngunit siya ay naging mayabang at hindi niya inalagaan ang bansa. Sa halip, siya ay nagkaroon ng 38 anak sa 14 na asawa at namuhay sa mga pagnanasa at kalayawan ng laman sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya muli, kapag naging mas komportable na ang mga bagay-bagay, dahil mas malaki ang kanilang kapangyarihan sa bansa, hindi lamang sila tumalikod sa Diyos, kundi nakakalimutan din nila ang kanilang tungkulin bilang hari. Hindi nila inaalagaan ang mga tao at ang pagsusuri ng Diyos masama rin. Kita mo, si David at saka si Solomon. At inakay ni Solomon ang ibang mga Diyos papasok sa bansa. At pagkatapos niyan, ang mga inapo, 2 henerasyon na ang nakalipas, ay patuloy na nagiging masama. Kaya may isang bagay na maari natong isipin sa atong buhay. Isang bagay na hindi natong ginagawa. Bueno, kung hayaan natin ang ibang paniniwala, ibang relihiyon, ibang Diyos sa buhay natin, maaring maapektuhan din nito ang ating mga anak. Sa ikatulong henerasyon ayon kaasa, 2 Mga Kronika 14:3, winasak niya ang mga altar ng mga Diyos ng mga hentil, ang mga mataas na lugar at ang mga asera. Sa wakas, nagsagawa siyang isang ganap na reformang pangrelihiyon. Ang bansa ay nasa kapapayapaan sa loob ng 35 taon. Gayunpaman, 36 na taon matapos siyang maging hari, nagkaroon ng pag-atake mula sa Hilaga. Sa pambansang krisis na ito, sa halip na lumapit muna sa Diyos, umasa siya sa hari ng Aram, na isang mas malakas na bansa anong panahong iyon. At ibinigay niya ang mga kayamanan ng templo bilang kabayaran sa hari ng Aram.
Kaya sa halip na lumapit sa Diyos at magbigay sa Kanya, mag-alay o huminging tulong sa Kanya, ibinigay niya ang mga bagay na naukol sa Diyos sa taong haring ito ng Aram upang umasa sa Kaniya at humingi ng tulong. Noong ika-39 na taon ng kanyang paghahari, nagkaroon siyang sakit sa kanyang paa at hindi niya hiningi ang tulong ng Diyos kundi pumunta siya sa iba't ibang manggagamot ngunit wala siyang nakitang lunas. 2 Kronika 16:12. Ang pagsusuri ng Diyos, siya ay mabuti noong una, ngunit kalaunan ay naging masama. Pang-apat ay si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ay isang mabuting hari. Sinundan niya ang halimbawa ng kaniyang amang si David noong mga unang araw. At hindi niya hinanap ang mga digmaan o ang ibang mga Diyos. Sinunod niya ang mga utos ng Diyos, kaya itinatag ng Panginoong ang kaharian. Sa ilalim ng kaniyang pamamahala at ng lahat ng kaniyang mga gawa, ang Juda ay nagdala sa kaniya ng mga buwis at siya ay nagkaroon ng malaking kayamanan at karangalan. Inalis niya ang mga mataas na lugar at ang mga ashram sa Juda. Gayunpaman, sa 2 Kronika 18, talata 1, sinasabi nito na ipinakasal niya ang kaniyang anak sa hari sa Hilaga, ang anak na babae ni Ahab na ang pangalan ay Atalya. Yon ang isa niyang malaking pagkakamali. Malamang na nila yon ayon sa pag-iisip ng tao at mga patakaran ng tao na sinusubukang makipag-isa muli sa hilaga sa pamamagitan ng kasal. At pagkatapos, dahil sa kasal na iyon, pumasok ang mga impluensya ng hilagang idolatriya, kasalanan, lahat ng iyon. Ang kasal ay naging isang butas o isang bukas na pinto para sa impluensya ni Satanas na basta na lamang dumaloy patungo sa katimugang kaharian. Agad niyang natagpuan ang kapayapaan pagkatapos niyang makuha ang mga kaalyadong puwersa o bansa. Sa pamilya ni Ahab na nasa hilaga, sina Ahab at Jezebel, sa pamamagitan ng kasal, agad niyang natagpuan ang kapayapaan at pagkakasundo sa pamilya ni Ahab na nasa hilaga. Ngunit, ang pagsamba kay Baal ay lumaganap sa buong Israel at Juda, gayang nabanggit ko lang ngayon. At kinailangan danasin ni Juda ang mga bunga nito na mahigit 80 taon, kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, mabuti ang pagsusuri ng Diyos na si Jehoshaphat, hindi tulad ng ibang mga hari nang siya ay maging makapangyarihan. Hindi siya naging mayabang o itinakwil o pinabayaan ang Diyos, kundi patuloy niyang sinikap na gawin ang gawain ng Diyos at maging isang mabuting hari. Bagamat ang kanyang pagkakamali ay ang pagpapakasal ng kanyang anak sa pamilya ni Ahab at Jezebel. At ang pangalan ng anak na iyon ay Jehoram, ika-5 henerasyon. Asawa niya si Atalya, na anak ni Ahab, at hindi niya sinundan ang mabubuting gawa ng kaniyang ama. Ngunit sundin mo ang mga ginawa ni Atalya at ng kaniyang pamilya. Tila mas madali ito at mas may tendensya ang mga tao na sumunod sa masasamang pamamaraan kaysa sa mabubuting pamamaraan. Kaya naman, lumaganap ang pagsamba kay Baal sa buong lugar. Upang palakasin ang kanyang maharlikang awtoridad, pinatay niya ang kanyang mga kapatid gamit ang espada. Namatay siya kalaunan ng isang kakilakilabot na kamatayan dahil sa pagputok ng kaniyang mga bituka. Ang pagsusuri ng Diyos muli ay masama. At pagkatapos ay may 4 na hari na dumating kasunod niya: Ahaziyas, Atalyaya. Si Atalya ang kaniyang asawa, sina Joas at Amasias. Ang mga haring ito ay inalis sa palangkanan ni Hesukristo sa Mateo Kabanata 1. Mula sa ikalawang panahong ito, habang pinag-usapan natin ang ikalawang panahon ng talangkanan ni Jesus, hindi na ito isinama. Dahil dito, lahat sila ay kamag-anak ni Atalya sa isang paraan at naimpluwensyahan niya. At kapag tayo ay naimpluwensyahan ng mga pakana ni Satanas, lalo na sa kanyang pagtatangka na burahin ang gawain ng Diyos, o kaya'y maantala ang gawain ng Diyos, at maantala ang daloy ng binhi ng Diyos, na siyang paraan ng Diyos ng pagtupad sa kanyang tipan at pangako, kung gayon, ang mga iyon ay alisin sa talaang kanan ng Diyos.
Hinangka ni Atalia na patuyuin ang binhi mula sa maharlikang lahi ng Juda. Ginagamit siya ni Satanas upang putulin ang linya kung saan ipinangakong darating ang walang hanggang hari, ang Mesiyas. Siya ay labis na masama at pati na rin ang apat na iba pa. Ang mga hari ay naging masasama rin sa huli. Ang ikasampung hari ay si Uzziah. Si Uzias ay umasa sa Panginoon at ang bangsa ay naging makapangyarihan at natibay. Ito ay sarili kong kaisipan. Ngunit matapos makita ang lahat ng henerasyong ito na nalipol dahil kay Atalia at sa mga impluensya ng Hilaga, sa palagay ko ay maaring gugustuhin ng susunod na hari na subukang maging mabuti. Tama ba? Si Uzias ay umasa sa Panginoon at ang bansa ay naging makapangyarihan. Ang bansa ay naging masagana rin sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos. Ngunit siya ay naging mayabang at mapagmataas muli. Iyan ang kahinaan nating mga tao. Nang siya ay naging makapangyarihan, siya ay naging mayabang at mapagmataas at tumawid sa linya patungo sa tungkulin ng pagkasaserdote. Naisip niya na hindi lamang siya maaring maging hari, kundi maari rin niyang gampanan ang mga tungkulin ng mga pari. Dahil, ayon sa batas ng Diyos, hindi maaring gampanan ng hari ang tungkulin ng pagkasaserdote. Kaya naman, binigyan siya ng Diyos ng kitong at kinailangan niyang magdusa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang hiwalay na bahay hangtod sa kanyang kamatayan. Sinira ang kanyang kapalaluan ang kanyang paghahari at wala siyang nagawang mabuti ni hindi niya maipapasa ang mabuting pananampalataya sa susunod na henerasyon. Pagsusuri sa Diyos, mabuti hanggang masama. Ang labing isa, si Jotam. Gumawa si Jotam ng matuwid sa paningin ng Panginoon at lalong naging makapangyarihan. Bagamat sinikap ng hari na mamuhay ng may pananampalataya, ang kanyang mga tao ay namumuhay sa kasamaan. Gayunpaman, limitado ang pamumuno ni Jose, kaya hindi niya maimpluwensyahan ang mga tao na sumunod sa mga tamang landas. Ang kaniyang pagsusuri, ang pagsusuri sa kaniyang Diyos, mabuti pa rin siya, bagamat hindi niya nagawang impluwensyahan ang mga tao na maging mabuti rin. Pagkatapos ay dumating si Ahaz. Hindi siya gumawa ng tama sa paningin ng Panginoon. Mula sa simula, gumawa siyang mga binobong imahen para sa mga Baal. Nag-alay siya at nagsunog ng insenso sa matataas na lugar, sa mga burol at sa ilalom ng bawat luntiyang puno. Sinunog niya ang kanyang mga anak sa apoy, ayon sa mga karumal-dumal na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Kaya dinala niya ang kultura mula sa ibang mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyusan at sumunod sa kanila. At isa sa kanila ay nasusunog, isinasakripisyo ang sarili nilang mga anak. At nang umatake ang hilaga, umasa siya sa kapangyarihan ng Assyria sa halip na sa Diyos. Kaysa lahat, sa bawat aspeto, hindi siya naging mabuti. Sa halip na magsisi, naghahin siya sa mga Diyos ng Damasco. Kaya ito, tila tumatanggi si Ahaz at pagiging makasalanan at masama lamang sa harap ng Diyos. Paulit-ulit kahit na binibigyan siya ng pagkakataong magsisi, hindi siya nagsisisi, kundi nananalangin at naghahain sa mga Diyos na mga hintil. Sinira niya ang mga kagamitan ng templo, isinara ang mga pinto ng templo, at gumawa ng mga idolo sa buong Jerusalem. Kaya siya ay inilibing sa lungsod ng Jerusalem, hindi sa mga libingan ng mga hari ng Israel. Sa pagsusuri ng Diyos, siya ay labis na masama. Isikyas at siya'y gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kaniyang amang si David. Ang ekspresyong ito ay ikinapit lamang kay Jehoshaphat at bituray kay Hezekias. Binuksan niya ang mga pinto sa templo na nakasarang nung panahon sa kanyang amang si Ahaz at inayos ang mga ito. Dinala niya ang mga pari at mga Levita at tinipon sila sa liwasan sa silangan. At nilinis niya ang templo
at binuhay muli ang wastong sakripisyo sa templo. Nagsisi ang mga tao at dinala nila ang lahat ng handog na hindi nila kayang ihandog hanggang sa puntong iyon. Nagsagawa siyang isang reformang pangrelihiyon, muling itinatag ang Paskwa. Ang mga tao ay umawit ng mga papuri ng may kagalakan, yumuko at sumamba sa Diyos. At si Ezekias at ang bayan ay nagalak dahil sa inihanda ng Diyos para sa bayan. Nagdiwang ng may kagalakan ang mga tao. Nang salakayin ni Sinakerib ng Assyria ang Juda at kinubkob ang Juda, tandaan na nalangin si Hezekias kasama si Propeta Isaías at natalo ang Diyos. 185,000 magdamag. Alam namin kwentong iyan. At si Hezekias ay nagkasakit hanggang sa mamatay dahil sa kanyang pagkakamali at kapalaluan, ngunit nakatanggap siya ng 15 taon ng palugit sa pamamagitan ng pagsisisi. Bagamat kilala siya bilang pinakadakilang hari sa Juda, pagkatapos ni David, hindi niya maipasa ang pananampalataya, ang tipan, at ang mga matuwid na gawa sa kayang anak na si Manases. Kaya, mabuti ang pagsusuri ng Diyos kay Hezekias. Ngunit, muling itinayo ng kaniyang anak na si Manases ang mga matataas na lugar na giniba ng kaniyang ama. Kaya nakikita mo ba ang mga matataas na lugar na ito na winawasak, muling itinatayo at winawasak? Gayon din, ang templong Diyos, dinungisan at pagkatapos ay nilinis, dinungisan at nilinis. Nagtayo siya ng mga altar para sa mga Diyos-Diyusan. Nagtayo siya ng mga altar para sa mga Diyos-Diyusan sa langit, sa dalawang patyo sa bahay ng Panginoon. Pinadaan niya ang kaniyang mga anak sa apoy sa lambak. Kaya sinusundan niya hindi ng kanyang ama ang mga yapak ni Hezekiah, kundi sinusundan niya rito ang mga yapak ng kaniyang lolo. Pinaaral niya ang kaniyang mga anak sa apoy sa lambak ng Ben-Hinnom at nagsanay ng pangkukulam, ng huhula at ng gagaway at nakipag-ugnayan sa mga espiritista at mga mangkukulam. Gumawa siyang maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon na siyang ikinagalit niya. Inukit din niya ang larawan ng mga Diyos-Diyosan na kaniyang ginawa sa bahay ng Diyos, kung saan sinabi ng Diyos na ilalagay niya ang kaniyang pangalan magpakailanman. Kaya't siya'y nakatayo laban sa Diyos, hindi nagtatago at nagkakasala at dinudungisan ang templo. Ngunit pagkatapos siyang mabihag sa Assyria at pahirapan gamit ang mga kawit na nakatali sa mga tanikala na tanso, siya ay nakiusap sa Panginoon at lubos na nagpakumbaba. Kung ikaw ang Diyos, patatawarin mo ba siya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, sa harap ng Diyos, sa templo ng Diyos, lahat ng kalapastangan, iisipin kong mahihirapan siyang mapatawad. Ngunit kahit na siya ay labis na masama, ang Diyos ay naantig sa kanyang pagsusumamo at dininig ang kanyang pagsusumamo at ibinalik siya sa Jerusalem. Sa talangkanangan ito, ipinapakita sa atin ang kwentong ito na ikaw at ako ay mayroon ding pag-asa. Hanggat tayo'y bumabalik sa Diyos, anuman ang uri ng mga kasalanang nagawa natin noon, patatawarin tayo ng Diyos basta't tayo'y bumabalik sa Kanya. Nang magkagayoy, nalaman ni Manases ng Panginoon ay siyang Diyos. Sa pagsusuri ng Diyos, siya ay labis na masama, ngunit naalala niya ang kanyang pagsisisi sa pagtatapos ng kanyang buhay. Naalala ng Diyos ang pagsisisi ni Manases. Ang susunod ay si Amon. Sinundan niya ang masasamang gawain ng kaniyang ama at pinatay siya ng kaniyang sariling mga alipin. Muli, ang kanyang pagsusuri masama. Usiyas, sinundan niya ang landas ni David mula pa sa kanyang kabataan. At isa pa siyang hari na gumawa ng reformasyon, tama ba? Reformasyon sa relihiyon. Hindi siya lumingon sa kanan o sa kaliwa. Mililinis niya ang templo at natagpuan niya ang aklat ng kautusan. At ito ay napakahalaga. Pagtuklas, pagtuklas. Pagtuklas sa salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Hindi lamang sa kasaysayang tulad nito, kundi pati na rin sa ating buhay. Iyan ang nagsisimula ng pagsisi, iyan ang nagsisimula ng reformasyon. At hindi lamang nito maapektuhan ang henerasyong iyon,
kundi makakaapekto rin ito sa mga susunod na henerasyon. At ang pagtuklas at muling pagtuklas sa salita ng Diyos ay magliligtas ng maraming kaluluwa at maraming buhay. Kaya naman, taos puso akong nananalangin na sa pamamagitan ng mga ipinapahayag na kumperensyang ito, naway matagpuan nating muli ang salita ng Diyos at latuklasan ang salita ng Diyos sa ating buhay. At naway, matanggap at matagpuan din ang mga miyembro ng ating kongregasyon ang tunay na salita ng Diyos sa ating mga simbahan at sa kanilang buhay. Kaya, bilang resulta, nagsagawa siya ng isang malaking reformasyon. At syempre, mabuti ang pagsusuri ng Diyos. Ang ikalabing-pito at ikalabing-walo, Haring Jehoiada at si Jehoiakim, sila rin ay inalis sa talangkanan ni Hesukristo. Sila ay masasamang hari. Jehoiakim, sinundan din niya ang masasamang gawain ng mga haring nauna sa kanya at gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon sa loob ng napakaikling panahon ng kaniyang paghari. Wala pang 1 taon. At masama siya. At pagkatapos ay ang huling hari, si Zedekias. Zedekias, sa panahong ito, ang templo ay winasak at ang mga taga-Babilonya ay tuluyang winasak ang Jerusalem. Hindi rin siya isinama sa talaangkanan ni Hesukristo. 586 BC, noong panahon ng kaniyang paghahari ay nabihag ang Huda, mao ang Babilonya at ang templo ay winasak. Kaya, ang tanong na pagkatapos nating mabilis na surin ang mga gawa ng mga hari sa katimugang kaharian ng Juda, ang tanong na kailangan nating itanong ay ito. Bakit winasak o dinalang bihag ang bansa? Bakit sila nawasak? Una, tinalikuran at tumalikod sila sa Diyos. Anong naging dahilan ng kanilang pagtalikod sa Diyos? Ang mga kapangyarihan, pera, ang mga babae, mga Diyos-Diyosan, ang mga kalayawan. Karangalan ng mundong ito, ang mga kaluwalhatian ng mundong ito. Pangalawa, pinabayaan nila ang mga utos at ang tipan ng Diyos. Bilang mga hari sa kaharian ng Diyos, isang kahariang itinatag ng Diyos, gaya ng nabanggit ko sa panimula, ang dapat nilang gawin ay palawacin ang mga hangganan ng paghahari ng Diyos, dalhin ang mga tao sa bansa sa ilalim ng ang payong ng paghahari ng Diyos at ng kayang mga pagpapala at hayaan silang magtamasa ng tunay na kapayapaan at sabat. Iyan ang papel ng mga hari. At tulad ng ginawa ni David, humingi ng tulong sa Diyos. Hanap po ng Diyos ang kanyang pasya sa bawat bagay at bawat aspeto ng pamamahala sa kaharian. Dahil at kailangan nilang tandaan, sila ay mga hari lamang na namamahala sa kaharian ng Diyos. At sa katuwid, sila ang namamahala. Sila ang dapat magbantay at mag-ingat. Tulad ng pag-aasikaso ni Adan sa hardin. Gayunpaman, pinabayaan nila ang salita ng Diyos, ang mga utos ng Diyos at ang kanyang tipan. Lalo na ang pagpapasa ng pananampalataya sa tipan ng Diyos. Pangatlo, ang matuwid na pananampalataya ni David ay hindi naipasa sa kaniyang mga kahalili. Kaya tayo nahihirapan. Paano nagpatuloy ang lahi upang maipasa ang tipan? Dahil ang pangako ng Diyos ay ang walang hanggang hari. Ang Mesiyas ay manggagaling sa lahi sa talaang tanan ni Juda. Ngunit kung titingin ang lahat ng mga haring ito, mas marami ang masasama at labis na masasamang hari kaysa sa mabubuting hari. At natapos ito hangtang sa dulo, kasama ang serye ng masasamang hari at masasamang hari. Kaya paano darating si Jesus sa lahing ito? Kung paano, sa ating pananaw, maging ang lahing ito, ang talangkangan ito, ay hindi maarang hindi maglaho kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya tingnan natin ngayon ang chart na ito, ang mga pagsusuri sa Diyos. Kaya makikita mo rito ang mga pangalan ng mga hari. Maganda, parang si David. Okay, at maganda, parang ang ama. Kaya kakaunti lang ang mga hari na nakatanggap ng ebalwasyon, parang David, di ba?
At saka, mabait lang naman sila. At pagkatapos, ang ilan ay masasama at ang ilan ay labis na masasama. Kaya't ating iguhit ito sa chart. At ganito ang hitsura kapag nilagyan mo ng mga tuldok ang mga hari sa ilalim ng pangalan ng hari ayon sa kanilang mga gawa. At gumuhit tayo ng ilang linya at tingnan ang chart na ito. Ano ang nakikita natin? At makikita natin na ang pinakamahalaga, ang mga labis na masasama ay naimpluwensyahan ng kaharian ng Hilaga. Dahil ipinakasal ni Jehoshaphat si Jehoram kay Atalia, ang anak ni Ahab. Dinala niya rito ang lahat ng mga Diyos at ang mga impluensya. Kaya't sina Ahab, Jezabel at Atalia ay dinala rito. At ang mga kamag-anak nila sa henerasyong ito, sa panahong ito, silang lahat ay alinman sa masama o labis na masama. Busa, sa unsang paagi na panalibdan og naluwas kining tibuok ging harian, og kining maong kaliwatan. Tingnan ang lahing ito, ang tipan na ibinigay ng Diyos sa lahing ito ni Juda, gaya ng mababasa natin sa ikalawang Samuel 7, talata 12 hanggang 16, ay tinatawag na ilawan ng tipan. Ibinigay ng Diyos ang lamparang ito kay David at ang lamparang iyon ang siyang tipan. At sa huli, tumutukoy ito sa liwanag na dadalhin ng Diyos sa bansang ito at sa bayang ito at iyon ay tumutukoy kay Hesukristo. Ito ay isang tipan tungkol sa liwanag na dumarating at tungkol sa kaharian, ang trono. Ipinangako ng Diyos kay David na ang kanyang anak ay maghahari magpakailanman. Gayunpaman, ang kaniyang anak na si Solomon ay hindi umupo sa trono magpakailanman. Bagkus, siya ay nagsasalita sa espiritual na paraan at nagpropesya tungkol kay Jesus, ang walang hanggang hari, ang walang hanggang anak. Kaya tingnan natin ang mga lugar at panahon kung kailan masasama ang mga hari. Ang bansa ay tuluyang naghihingalo. Ano ang ibinibigay sa kanila ng Diyos? Dito, noong panahon ni Rehoboam, muling binanggit, inulit, at ipinaalala sa kanilang Diyos ang tipan ng ilawan. Isahari 11, versikulo 36, sinasabi rito, "Ngulit sa kaniyang anak, bibigyan ko ng isang lipi, upang ang aking lingkod na si David ay magkaroon ng isang ilawan. Lagi akong nasa harapan ko sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili upang ilagay ang aking pangalan." Pinapaalalahanan tayo ng Diyos kapag tayo ay sa pinakababa-pababa na tayo. Kapag ang kaharian ay espiritual na nasisira, lahat ay napapaligiran ng kadiliman at maging ang hari ay naimpluwensyahan, ipinapaalala sa kanirang Diyos. Parang sa gitna sa kadiliman, dinadala ng Diyos ang lamparang iyon at muling pinapaningas ang liwanag ng pag-asa. At saka isa pang lugar dito ay noong panahon ni Abijah. Isa mga hari, Kabanata 15. Talata 4, ngunit alang-alang kay David, binigyan siya ang Panginoon niyang Diyos ng isang ilawan sa Jerusalem upang ibangon ang kaniyang anak na kahalili niya at upang itatag ang Jerusalem. Kaya muli, nangako ang Diyos ng isang lampara at nagpapaalala sa kanila at nagdadala ng liwanag sa kadiliman. At pagkatapos niyan, tingnan kung paano magiging mabuti ang susunod na hari sa talangkanang ito. Hindi ito tao, pagsisikap. Ang biyaya ng Diyos ang nagpahintulot sa kanila na maibalik sa dati nilang kalagayan. Ang lampara ng Diyos. At pagkatapos, sa pinakamasamang panahong ito, 2 Kronika 21:17. Gayunmay, hindi niloob ng Panginoon na lipulin ang sambahayan ni David dahil sa tipan na kaniyang gilawa. Asama si David, naalala ng Diyos ang tipan, at ipinapaalala niya sa kayang bayan sa panahon ng pinakamadilim na panahon mula noon. Nangako siyang bibigyan siya at ang kaniyang mga anak ng ilawan magpakailanman.
At saka naalala mo ba si Ahas? Siya ang kumuha sa iyo, sumira sa mga kagamitang ng templong Diyos, at magtayo ng mga Diyos-Diyosan at mga dambana sa templong Diyos. Sa panahong iyon, nagbibigay ang Diyos ng isang special na paalala at pangako. At ito ang pangako ng Emmanuel. Kaya naman, ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang magdadalang tao at manganak ng isang anak na lalaki at tatawagin niya ang kanyang pangalang Emmanuel. Kamangha-mangha kung paano ibinigay ng Diyos ang pinakamahalaga at pinakamahalagang tipan na ito ng Emmanuel sa pinakamadilim na panahon, noong panahon ni Ahas. Kaya ngayon, bilang konklusyon, kailangan nating tandaan na tayo rin ay mga tagapagmana ng tipan. At ang kailangan nating gawin ay ipasa ang tipang iyon sa susunod na henerasyon. Patuloy na ipinapakita sa atin ng Biblia na maliban kung ang pananampalatayang ito ay maipasa sa susunod na henerasyon, ang kalooban ng Diyos ay hindi matutupad. At sa katutuwid, ang Diyos mismo ang siyang tumitiyak, tulad ng nakita natin na yon lang, na ang tipan ng Diyos ay magpapatuloy, nang hindi nalilimutan, nang hindi nasasayang o itinatapon, ni nasisira sa mga tao. Kaya, aling mga gawa ang nais mong suriin ng Diyos? Kung susuriin ako ng Diyos, ano ang gusto kong makita at maalala niya? At habang namumuhay tayo ng may pananampalataya, tandaan natin iyan. At naway matagumpay nating maipasa ang tipang ito. Dahil sa Lucas Kabanata 23, 27 hanggang 28, sinasabi nito, at sinusundan siya ng isang malaking pulutong ng mga tao habang pasa ni Jesus ang krus at ng mga babaeng nagluluksa at nananagoy sa kanya. Ngunit humarap si Jesus sa kanila at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak." Deuteronomio 6, mga talata 1 to 7, binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagpapasa ng salitang ito ng Diyos. Hindi ito, maari nating isipin ang mga henerasyong ito. Balik tayo rito. Chart, kung titignan ang mga henerasyong ito, kahit na napakabuti ni Jehoshaphat, si Jehoram ay masama naman. Kahit na mabuti si Hezekias, masama pa rin si Manases. Hindi porket mabuti ang henerasyon ng mga ama, otomatikong magiging mabuti rin ang susunod na henerasyon. Ipinapakita nito sa atin kung gaano kahirap para sa atin na maipasa ang mabuting pananampalataya sa susunod na henerasyon. Kung titingnan ang mga haring tulad ni Josias, ang mga sumunod na propetang tulad ni Daniel, si Propeta Daniel, siya ang nakaimpluwensya kay Haring Siro na maunawaan ang salita ng Diyos at payagan ang mga Israelita na bumalik sa Jerusalem. Saan natagpuan ni Daniel ang pananampalataya? Ito ay dahil natagpuan ni Josas ang salita at ipinaturo at ipinabasa ito sa mga tao. At kung ating kakalkulahin ang mga taon ng kapanganakan at ang mga hari, ang kapanganakan ni Daniel ay noong panahong ginawa ni Josias ang reformasyon at ipinapahayag ang salita ni Diyos. Kaya ang pagpapahayag na ito, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Ang pagpaparinig ng salita ng Diyos sa ating mga pamilya, sa ating mga tao, sa ating bansa ay isang napakahalagang gawain. Hayaan mong basahin ko ang sipin na ito. Ngayon, ito ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniutos sa akin ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo. Sinabi niya na ito ang utos, mga palatuntunan at mga kahatulan upang inyong tuparin sa lupain na inyong paroroonan upang ariin, upang ikaw at ang iyong mga anak at ang anak ng iyong anak ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumago. Maaring pahabahon. O Israel, dinggin mo at ingatan mong gawin ito upang ikabuti mo at upang kayo'y dumami ng husto.
gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, sa lupaing inaagusan ng gatas at pulot. Paminaw, Israel, ang Ginoo natong Dios ra. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ibutan kining mga sugo sa imong kasing-kasing. Itudlo kini sa imong mga anak ug hisguti kini kanunay. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay naglalakad sa daan, at pagka ikaw ay nakahiga, at pagka ikaw ay bubangon. At iyang ang utos, ang batas na ibinigay sa aton ng Diyos. Ito ay maging ang paghatol na sinasabi sa aton ng Diyos na dapat na aton gawin. Dapat naton itong itanim sa atong buhay upang ang ating susunod na henerasyon, ang atong mga anak, ay matuto hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng panood, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Dalawa pang talata, mga Kawikaan 22, versikulo 6. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kahit tumanda na siya, hindi niya yun hiwalayan. Kaya kung maari, kailangan natin turuan ang ating mga anak ng salita ng Diyos mula sa murang edad. 2 Timoteo 3, versikulo 15. At mula sa pagkabata ay nalalaman mo ang mga banal na kasulatan na makapagbibigay sa iyong ang karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Naway manatili sa atin ang salitang ito. Natututuan natin ito, ngunit ipinangako sa atin ni Jesus na gagawin niya tayong mga maharlikang saserdote. Binibigyan niya tayog ng parihong gawain gaya ni sa mga hari upang maisakatuparan naton ang paghahari ng Diyos sa lupang ito, upang makatulong tayo sa pagdadala ng kaharian ng Diyos sa atong buhay at sa atong nasasakupan sa mundong ito. Kaya sana, ang mga simbahang kinakatawan dito, naway lahat ng mga pastor, lahat ng mga pinuno ng mga simbahan, naway mabigyan tayo ng autoridad ng salita, hindi upang abusuhin ang kapangyarihan para sa ating sarili, kundi naway ang salita ng Diyos ay maipasa mula sa atin hanggang sa susunod na henerasyon, maipahayag mula sa atin hanggang sa ating henerasyon at sa iba't ibang lugar, upang ang kaharian ng Diyos ay dumating sa atin. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa salitang ito. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pagtuturo sa amin sa pamamagitan ng mga hari, maging sa mga pagkakamali at kasamaan ng mga hari. At natatagpuan natin ang ganitong kasamaan maging sa loob natin. Ngunit, Ama, tulungan mo kaming makabalik sa iyo. Tulungan mo kaming magpakumbaba at magsisi sa harap mo. At Ama, pagpalain po ninyo po ang lahat ng narito at pagpalain po ninyo kaming lahat. Maari kaming maging mga anak mo na ating ipapasa ang tipang ito ng buhay na walang hanggan at salitang walang hanggan sa ating susunod na henerasyon, upang maipahayag namin ang salitang ito sa lahat ng mga tao, upang ikaw ay maging walang hanggang hari sa lahat ng mga bansa. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Hesus kami ay dumadalanin. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos.